Guys, maganda na at mura pa ang pagkagawa. Pagka pala ganitong ating gagawin ay half cladding and half concrete. So nakikita po natin ang bahay na ito ay talagang quality po, malinis at maganda po ang design niya. Kaya ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon, ang another story of success ng pagpapagawa ng bahay ng isang kababayan nating OFW na nagtatrabaho sa bansang Saudi Arabia. At ito nga po ay si Ma'am Marivic Felamin from Bacunga, Magsaysay, Davao del Sur. So guys, ito po, pinakausap po sa atin ni Ma'am Marivic yung mismong foreman contractor nito na kung saan siya nga po ay ibinigay sa atin ang bawat detalye ng mga materyales na ginamit dito upang mailathala rin sa inyo at mapagbasihan nyo rin ng idea if ever na magpapagawa kayo ng bahay ay maaaring ganito rin lamang aabutin ng gastos, kabuuan, labor and materials if ever na half cladding, half cement po. And take note guys, ayon po kay foreman contractor, if ever na gusto nyo rin po magpagawa ng ganitong klaseng bahay, kontakin nyo lamang siya at ilalagay po natin sa dulo ng video na ito ang kanyang FB at number at siya po ay direkta nyong makakausap about dito. So yan po ang ating topic at pag-uusapan ngayon, ang another story of success ng pagpapagawa ng bahay ni Ma'am Marivic Felamin. So ito po pag-usapan na agad natin yan. Ang dire sa kono. Hello may. Bati dalan dia tol kaagi ko dato nag. Ngason dapat ilang ko ma. Dalan. Kung kagaw bitaw nga. Finish na sila. Ano gapo kay ko no? So guys, ayon po sa binigay na details ni Foreman, ang sukat po ng bahay na ito ay 6 meters by 8.5 meters. Ito po ay total of 51 square meters. And also guys, kinonvert natin ito by the feet at lumalabas na 20 feet by 28.3 feet. Ito po ay may dalawang kwarto, kitchen and dining area, living room, isang toilet and bath, at terrace. So guys, ayan po, nakikita po natin ang style ng pagkagawa ng bahay na ito. Inuna po ang structural na hollow blocks. And then ito po, nakatayo na ang mga metal stud at meron na po rin po siyang bubong. So ito po, sisiyasatin po natin ang pagkakagawa nito. So dito po muna tayo sa ginamit na mga bakal. So ayon po sa details ni Foreman Contractor, gumamit po sila dito ng tubular na 2x4 by 1.5 po ang kapal at 25 piraso. Yan po ay kasama na ang pagpapagawa ng steel trusses ng kanilang bubong. And then gumamit din po sila dito ng tubular na 1x2 at 1.5 din po ang kapal at 18 piraso po ito. So which is ito po yung dito sa terrace. Gumamit po sila dito ng 2x2 at 1.5 din ng kapal, 25 piraso. And then gumamit po sila dito ng C-Parlins 2x3, 1.5 ang kapal, 35 piraso. So yun na po ang ginamit sa mga bubong. Lahat po ng bakal na nakikita natin dito, metal stud, lahat-lahat po ito ay yung mga ginamit
na materials dito sa mga bakal. And also guys, dito naman po sa pagpapagawa ng color roof. So ayon po kay foreman contractor, dito po sa color roof long span rib type, kasama na po ang gutter. Dito po lahat-lahat sa gutter ay umabot po ng 28,000 pesos ang ginastos. And then dito po sa long span color roof ay 57,000 pesos. So yan po ang kabuuang nagamit or nagastos dito sa color roof and steel trusses. Kasama na po yung iba't ibang nagamit dito sa mga metal stud, pati rin po yung mga bakal ng terrace. And also guys, dito naman po sa structural. So ayon po sa details ni Sir Contractor, sa mga CHB or hollow blocks ay gumamit po sila dito ng 600 piraso. So ayan po, kalahati lamang po ang kanilang hollow blocks diyan. And then dito naman sa mga simento ay umubos sila ng 120 na bag. And then guys, dito naman sa bakal ay 10mm at 9mm ang ginamit. Sa 10mm po ay umubos sila dito ng 100 piraso. At dito naman po sa 9mm ay 50 piraso. And then guys, sa mga buhangin naman ay nakapagpa-deliver sila dito ng 4 na dump truck at kasama na rin po yung mga ibang pinanambak diyan. So ito po't nakikita natin yung forma ng bahay guys, half cladding, half cement. So napakaganda na nga po ng forma nito. At ang kagandahan nga dito ay titirahan na lamang. And then guys, ang ginamit po nila dito sa bintana ay sliding windows. So ito po ay naka-double wall din po ito sa loob, kaya hindi po siya mainit. So napakaganda po ng setup nito at tunay ngang anya nga ni Ma'am Marivic ay napakaganda na po ng kanyang pakiramdam ngayon na nakita na po niya kung saan napunta ang kanyang pinaghirapan na mahabang panahon sa pagtatrabaho sa bansang Saudi Arabia. Tulad nga po nating lahat na pangarap natin, umalis tayo ng bansa, baon ng pangarap na mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating mga anak at pamilya, at bukod doon ay mabigyan ito ng maayos at disenteng tahanan. At ito nga si Ma'am Marivic ay unti-unti nabuo na ang kanyang pangarap na dati piniisip at pinapangarap lamang noon. At dahil sa kanyang pagsusumikap, ito na nga at naisa totoong buhay at naisa katuparan na ngayon. So once again, congratulations po Ma'am Marivic Philamin, isang OFW sa bansang Saudi Arabia, from Bacunga, Magsaysay, Davao del Sur. So guys, ito po ang tanong, magkano nga ba ang kabuuang nagastos dito, labor and materials? So base po sa binigay na sa ating listahan or detalye ni foreman contractor, ito po lahat-lahat ang kanyang nagastos sa ganito pong klaseng bahay at ganitong sukat at ganito ring style. At ito nga, 6 by 8.5 meters in total of 51 square meters. May 2 kwarto. At yan po lahat-lahat, ayon po kay sir, ito po ay gumastos, labor and materials, ito po ay umabot na sa halagang 355,000 pesos.